taon na. Hindi ba kayo nagtataka? 3,000 lang ang personal. Ang tauhan ng ahensang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Diba? Para gawing sindikato. Ang Ayan, isang magandang araw sa ating lahat mga kababayan, mga kasulid. Maligayang pagbabalik sa ating channel. OMG mga kababayan, ito nga pong ating si Jonathan Morales ay hindi po mapigilan ang mapaluha at mapaiyak nga po dito sa ginawang panayam sa kanya ni Maharlika. Ngayon po mga kababayan ay akibat po nito, nagpasalamat si Jonathan Morales dito po nga po sa mga supporters na natanggap niya, no? Ang mga organic supporters, at kalaki po nito mga kababayan ay ang mga katulad po natin na mga vloggers, ano ho. Pero mga kababayan, ito po ay talagang highly appreciated po ang kanyang ginagawang pagsisiwalat dito at paninindigan, sapagkat wala na pong basta-basta makakagawa ng katulad tong ginagawa niya kundi siya lang po mga kababayan. Sa totoo lang, ano ho, against all odds na po siya dito, no? At mabigat po ang kanyang dinadala dahil anytime ano ho, mayroon pong arrest warrant at nakaamba pong napakarami at iba't ibang mga kaso. Bukod pa po yan sa mga marami na po naunang mga kaso na ito nga po ang ipinanggigiba sa kanyang pagkatao or kanyang credibility. Kung kaya't mga kababayan, hindi na po natin patatagalin. Ano ho, panoorin po natin ang interview sa kanya dito ni Miss Maharlika. At mga kababayan, ano ho, may pasabog dito si Attorney Panilo. Patungkol naman din po, diyan din po mga kababayan sa usaping yan, no? At tungkol naman po dito sa sinasabing di umano kung nagpupulburon daw talaga itong si BBM mga kababayan. At nabanggit rin po dito ni si Tatay Digong, ano ho, na comparison nga kay Tatay Digong nang nagbanggit si Tatay Digong na itong ating presidente ay adik at bangag. Inawanan lang po ito ni BBM at sabay-sabing epekto yan ng fentanyl. Sumagot naman si PRRD, mga kababayan, yan po ay prescribed naman ng doctors at inamin niya, no? Ikaw ba, sabay balik ni PRRD, prescribed ba ng doktor ang pulburon? O, dinabalikan siya ng ating mahal na PRRD. Pasasalamat. Mahal Sa mga- namin kayo, sir. Sa mga Andito grupo at mga individual na patuloy na nagiging katuwang ng sambayan ng Pilipino sa paghahatid ng tunay na isyu ng lipunan at patuloy na nagmumulat sa kamalayan ng sambayan ng Pilipino. Kaugnay ng ginagawang pambubudol ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa sambayan ng Pilipino. Una, yung Maharlika Network, yung Boljak, Boljakera, SAS Rogando Sasot, Joey De Vibre, ang SMNI, Peebles Talakera, Attorney Trixie Cruz Angeles, Attorney Harry Roque, Attorney Glenn Chong, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Badong, Attorney Risa, Jay Sonsa, Ka Eric Celis, Lorraine Badoy, Banateros, sina Banat Bay, Coach Oli, and Boss Dada, kina Yusek Marlon and Yusek Pam ng The Third Floor Studio, kay General Macanas, kay Captain Dado, kay Miss Malu Tikia, sa grupong Hindi Mo Pera Yan Group, Marcos Resign Movement, Hakbang ng Maisog Group, Ibi Jugalbot, I Am Shawen, Ibarra Crisostomo, John Reiter, Bisdak, PH Update, Catherine Bulan TV, Facetalk.com, Dance Scorpion, Brothers Traveler, Pans TV Official, Tropang Bisaya, Tropang OFW Channel, Sir Co-op Meetup,
Aguilar TV, Teroy TV 26, Parak TV, Ading Journey, Sulong at Matatag na Pilipinas, at mga kapwa ko, mga OFWs, saan mang panig kayo ng mundo. At sa lahat po ng mga vloggers na hindi ko nabanggit, ganun din po sa mainstream media. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Ako ay talagang wala po akong maipagkakaloob sa inyo, kundi ito pong aking paninindigan, ang aking personal na kaalaman patungkol po dito sa ginawa kong investigasyon. Kung saan man po ako pa rin ng tadhana at ng kapalaran, ay masaya ko po itong babaunin kahit sa kabilang buhay. Yun lang po. JM. Ayan po mga kababayan, naging emotional po at naluluha dito si Expedia Agent Jonathan Morales, mga kababayan. At napansin po ninyo, lahat po ng mga vloggers na hindi niya po nabanggit, actually kasama na po tayo riyan. Kung kaya't hindi po tayo nagtatampo, bagamat hindi po tayo nabanggit. Kasi hindi lang naman po tayo ang isang vloggers na hindi nabanggit. Andiyan pa sila kasamang Jojo de Guzman, Spencer Lacale, Master Judia at Buster, di ba? Napakarami ng mga kapwa natin vloggers, lalo na nga po ang mga DDS. Dahil karamihan po sa mga supporters ni Sir Jonathan Morales ay panig po or mga DDS vloggers. Ano ho? So ano pa man mga kababayan, tayo naman po rito ang ating ginagawa ay para po sa ating bayan at tayo po rito ay organic. Wala po sa atin dito nagkukumand or hindi po tayo inutusan para suportahan po itong si Jonathan Morales. Ang atin po rito mga kababayan ay para po makatulong, para naman po may pagtanggol po kung ano talaga ang tunay at katotohanan sa mga pangyayaring ito. Kung kaya't ako po, si VMR Channel, mga kababayan, ay patuloy po akong naniniwala at patuloy po akong magsusupport dito po kay Jonathan Morales. May recognition or wala, kilala man niya ako o hindi. Basta importante mga kababayan, nariyan po kayo na susubaybay po tayo rito sa pangyayaring ito. Sapagkat mga kababayan, no, hindi po ito basta-bastang issue. Ano ho? Again, ang pinag-uusapan po dito ay yung PDEA leaks mga kababayan, na dyan po sa PDEA leaks na yan, nakapaloob po ang ginawang investigasyon dito nga po ni Jonathan Morales, patungkol nga po riyan mga kababayan sa di umano na magkakaroon po sana ng operation, nagkakandak sana ng operation na which is pinigil lang po galing sa Malacanang at di umano may utos daw po itong si Ochoa na sa susunod na pagdinig ay ipinapatawag po at ito nga po, no, na-ignore niya na po ngayon dahil nga sa nagdahilan na di umano mayroon daw pong sakit or na-COVID daw po itong si Paquito Ochoa, yung dati pong secretary ni Panahong Aquino. So sa madalit sabi mga kababayan, mayroon pa po itong part 4. Bagamat no, mayroon pong attempt si Senator Escudero at itong si Jinggoy na tigilan na po at tapusin na po itong pagdinig dito nga po sa PDEA leaks, ay nagpatuloy pa po ito sa pamamagitan ng ayon nga po sa chairman dito ay si Senator Bato de la Rosa na hindi pa daw po tapos ang kanyang mga ipinapatawag. Ano ho mga kababayan? So dito po nakikita po ng taong bayan kung sino po talaga ang nagsasabi ng totoo, no? Napansin nyo naman, napanood nyo yung bardagulan at balitaktakan ni Jonathan Morales at ito nga pong si Jinggoy. Ano ho? Dahil nagkaungkatan sa kanilang mga kaso at hindi rin po nagpahuli itong si Sir Jonathan Morales sapagkat no, direkta niyang sinabi, siya nga mismo ay convicted samantalang itong si Jonathan Morales ay hindi pa. So, i-leave natin sa taong bayan yan mga kababayan, ano ho, kung anong inyong mga opinion dyan. At tayo naman ay dadako sa kabilang banda, ito naman pong may pasabog din si Attorney Panilo. Kakibat at katulad pa rin po or kasama pa rin po sa isyong ito tungkol nga po dyan kung ang ating presidente nga ba ay totoong nagpupulburon mga kababayan. Panoorin po natin ito kung ano ang masasabi ni Attorney Sal Panilo. Ang pagdududa po sa inyo, Ginoong Pangulo, ay lalawak at hindi na magtitiwala sa inyo. At yan ang magiging dahilan dahil meron na kayong albatros na tinatawag na maapektuhan ang pamamahala ninyo sa ating bansa.
At pag yan nangyari, may problema ho tayo dyan. Tandaan ninyo, ang inyong ama, tama man o mali, nung mga panahon, ay pinaniwalaan at pinagdudahan at hindi na pinagkatiwalaan kung kaya siya nawala sa kapangyarihan. Ayun, mga kababayan, yun yung paunang salita ni Attorney Sal Panilo patungkol nga po dito. Ano ho? So, napakaganda po nito mga kababayan sapagkat matatapik po rito yung mga legality. At may educate po tayo ni Attorney Sal Panilo patungkol nga po sa usaping tungkol dito sa illegal drugs. Pagpatuloy po natin mga kababayan sapagkat very interesting po ito at napapanahon. You said BBM must have been ill-advised or misinformed. Morales was not accusing BBM of being a drug user. He was merely narrating an investigation incident where a confidential informer provided information regarding a group of show business and political personalities frequenting the condominium unit of Maricel Soriano, regularly taking a prohibited substance or substances, which led to his preparation of a pre-planned report preparatory to conducting a raid. Paano niyo po nasabi, Attorney Sal, that the President must have been ill-advised or misinformed? Sapagkat nung tinawag niyang sinungaling ito, ibig sabihin, itong si Morales ay merong mga pinahayag na kasinungalingan. Pero at inaakusahan siya. Hindi naman ho siya inaakusahan eh. Si Morales ay nagkikwento lamang ng isang insidente kung saan bilang isang ahente ay siya ay nag-imbestiga ng isang informant. Kaugnay di umano sa mga kilalang tao sa showbiz at sa politika na palaging nagpupunta sa bahay ni Maricel Soriano at sila ay sumisingot o nagtitake ng mga prohibited drugs. Yun lang sinabi niya. So, parang mali yung sasabihin mong sinungaling ka. Nagkikwento lang ako, Mr. President, sasabihin sa inyo, hindi ako nagsasabi niyan. Inimbestigahan ko lang at inilagay ko lang, inilapat ko lang sa dokumento kung ano yung mga narinig ko. At syempre, hindi pa nga po napapatunayan na yung issue. Alam nyo mga kababayan, patungkol dito sa sinasabi ni Jonathan Morales na kanya pong dokumento na kanya pong sinasabi dito ay based lang po sa kanyang trabaho, no? At hindi po siya nag-aakusa. Mayroon po tayong, ayon sa ating research, ano ho, ay makikita nyo po ninyo kung gaano po ka-consistent itong si Jonathan Morales back isang dekada na po mahigit ang nakalipas. At sa susunod nating upload video mga kababayan, ay ipapakita ko po sa inyo yung research na yon. So abangan din po ninyo ano ho, sa mga hindi pa po nakatutok sa ating channel ay i-subscribe nyo at ipindot nyo po yung maliit na bell para ma-notify kayo. Dahil nagre-research po tayo, ninalaliman po natin ng research kung ano ba talaga ang pinanggalingan ng lahat ng ito. Ano ho? Na gumagamit nga ba o hindi ang Pangulo. Pero sinabi rin po ni Mr. Jonathan Morales, Attorney Sal, na kung ito man ay totoo, hindi naman po siya nagsabi sa mga concerned persons na maggamit sila ng mga illegal substances po na ito. So wag po siya ang sisisihin. Kay, like you said, resulta po yun ng naging investigasyon niya. Pero before we proceed to further paragraphs, Attorney Sal, ay pakinggan po muna natin yung naging tugon ni Pangulong Bongbong Marcos sa... At maputol ko muna, ano ho, yan yung mga kababayan, yung isa sa talagang kinakapitan ng taong bayan, yung pagiging consistent, no? At pagiging totoo sa mga sinasabi ni Jonathan Morales, bagamat pilit pong ginigiba ang kanyang credibility rito. Marami na po ang nagtulong-tulong ano ho, para magiba po ang kanyang credibility. Pero nananatili pa rin po siyang matatag, matibay at consistent po. Mga statements po ni Mr. Jonathan Morales. Let's watch this. Do you have a comment on former Senator Trillanes' claim of brewing at May comment po ba kayo doon kay Agent Morales na ano po yung masasabi po ninyo? Mahirap naman bigyan ng importansya yan. You know, this fellow is a professional liar. At parang jukebox yan eh. Kung ano yung hulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantay niya. Oo, kaya wala, hindi ko walang saysay. Tignan mo na lang ang kanyang record.
Tignan mo na lang kanya, may kaso siya na false testimony. O yan, ganyan. Ilan bang marami siyang history na kung sino-sino sinasangkot, kung saan-saan. Hindi, parang yun ang yun ang hanap buhay yata niya. Kaya professional liar ang tawag ko sa kanya. Thank you, Mr. President. Okay. Thank you. And in reaction to what the President said, Attorney Sal, ang inyo pong sinabi sa inyo pong column, in a court of law, attacking the character of a witness to impair his or her credibility is the route usually taken by lawyers. In the court of public opinion, what matters is the validity of the issue raised. And aside sa sa mga ginawa po ng Pangulo, ay ginagawa rin po ito sa Senado, which I think we will expect na mangyayari din po today kasi may third hearing po na magaganap. Your reaction to this, Attorney Sal? Alam po ninyo, sa hukuman talaga, kaming mga abogado, para sirain ang kredibilidad ng isang testigo, kini-question namin ang karakter niya para hindi siya paniwalaan. Yan sa court of law. Pero nasa court of public opinion ho tayo ngayon, no? Perception ang labanan dito. At ang pinag-uusapan, ikaw nga ba ay nagtitake o hindi? Iyan ang pinag-uusapan. Kaya mahirap pong sisirain kasi gaya ng earlier dun sa column ko, sinabi ko na itong issue tungkol po sa pag-take ng prohibited substance. Napakahalaga because ito po ay, it strikes at the very core ng Panguluhan. Talagang may problema ho tayo pag hindi natin ma-resolve ito. Kaya yung issue, ang pinakamahalaga talaga dyan, totoo ba na kumukuha ka o nagtitake ka o hindi? And Attorney Sal, you further said, the question of whether or not the President had in the past engaged in substance abuse or currently taking a prohibited drug is not only a valid issue but one of national interest and importance as it strikes at the very heart of the presidency. It is therefore in the best interest of BBM and the nation as well that he undergo a toxicology test or drug test. Nagiging national interest na po ito ngayon, Attorney Sal, pero bakit po siya, in your opinion, nagiging national interest na nga po? Sapagkat, as I said, ito po ay, it strikes at the very heart of the presidency. Ang tao talagang magtatanong, totoo ba? At kung totoo yan, may problema tayong malaki. Kasi, unang-una, kung nag-take ka man, kailan ba yan? Nung ikaw pa'y batang-bata pa? O hanggang ngayon? Kasi kung nung batang-bata pa, walang problema tayo. Ang may problema tayo kung ngayon, hanggang ngayon ay nagtitake ka. At marami pa ako akong sinabi dyan sa column ko na hindi masama. There is nothing wrong and there is nothing to be ashamed of kung kayo man ay nagtake ng marijuana o cocaine nung kayo'y bata pa. Ayan, tigil muna natin si Attorney Sal. Yung sinasabi niya rito, mukhang wala pong problema kung kayo man ay nag-take ng illegal substance, no? Illegal drugs. Kung kayo'y bata pa, mga kababayan. Ang problema, kailan lang po sinabi ni Tatay Digong na may bangag tayong presidente, adik ng ating presidente. Ayon kay Tatay Digong, that was January lang po this year, mga kababayan. Kung bibilangin natin ang buwan, kung titingnan natin ang pagpapatake ng hair follicle, no, mga kababayan, at sana, abutin pa po ito or ang research ko po kasi minsan may nakita tayo hanggang 6 na buwan daw po, mga kababayan, So sana, kung talagang interest ni BBM para sa taong bayan at para talaga ma-debunk niya kaagad-agad, pura mismo, right there and there, ng itong si PRRD ay nag-pronounce noong January na di umano ay adik at bangag siya, di ba dapat para once and for all mawala na po ang agam-agam ng taong bayan na kung totoo man na gumagamit siya ay mayroon tayong isipin na napakalaking problema sapagkat mayroon po tayong namumuno na wala sa tamang
katinuan in terms of illegal drugs as concerned. Ang tanong, bakit hindi nagpapadrug test ng hair follicle ang ating Pangulo ngayon? And I cited historical contemporary figures na hindi po ikinahiya at inamin na sila ay nag-abuso sa kanilang mga katawan sa pamamagitan ng pag-take, pagsinghot ng cocaine o pag-sigarilyo ng marijuana. At binanggit po natin ng mga pangalan, ang dating Presidente Barack Obama. Sa kasagsagan po ng presidential nominations sa Democratic Party, talagang kinonfront siya at sinagot niya. Totoo yan. In fact, sa libro ko, nilagay ko yan. Sabi niya. Pero na-overcome niya. At siya ay naging presidente ng bansa. Si Prime Minister Justin Trudeau ng Canada, kahit nung siya ay miyembro pa ng Parliament, inamin niya na siya po ay nagtitake ng marijuana. At marami pang iba. Hollywood actors, Elizabeth Taylor, Robert Downey Jr., si Hasselhoff, isa pang boxing legend, si Oscar De La Hoya. Madalit sabi, hindi po nakakahiya na aminin. Kaya sabi natin, it is to the best interest of this president and to this country as well, nasabihin po sa atin, sapagkat ang taong bayan naman, kung kayo po ay naging nalulung sa droga nung inyong kapanahunan, nung mga bata pa kayo, marami yung ganyan eh. In fact, ang survey yung sa Amerika, nung kasagsagan ng paggamit niyan, 42% of Americans were using marijuana and cocaine. Grabe mga kababayan, ano ho? 42% of Americans using marijuana and cocaine. No wonder mga kababayan, ano? Ang dami po talagang mga bangag na nanggagaling dyan. Kaya hindi yung ganong katindi. Dahil sakit yan eh. Nagagamot at na-rehabilitate. O kaya hindi po pwedeng hindi pag-usapan at magkaroon ng interes ang taong bayan dito. Talagang napakahalaga na kailangang sagutin ng maliwanag. Attorney Sal, gusto ko lang po linawin. You mentioned that Barack Obama, former president of US, used to take it and he admitted that he used to take it. But on the part of Justin Trudeau and the other personalities, at the time na umamin po sila, were they still using these illegal? Hindi na. Parang former Hindi na. nila. Formerly, kaya nga inamin nila na overcome nila. Kaya kung baga, isang magandang aral na hindi porket nalulung ka sa droga, hanggang dyan ka na lang. You can overcome it. You can graduate yourself from the addiction. You can escape from it. Sana gayahin po ng ating pong mga nasa gobyerno ngayon ang courage nito pong mga government officials from other countries in being honest na ginagawa po nila dati or kung kasalukuyan man ay maging honest pa rin. Samantala, Attorney Sal, moving on, simply denying that he is not taking any prohibited drug will not quash the people's lingering doubt over a mere denial. A negative result on a drug test will. A positive one indicating that he did take a prohibited substance in previous years most probably will. Attorney Sal. Kasi initially, if you notice, if you recall, yung unang reaction niya, nung tinanong siya, kaugnay dyan, dahil Ito mga kababayan, ito na yung tungkol kay PRR din ano ho. At ayun nga po ano, ito po ang mga umamin si Barack Obama at saka si Justin Trudeau, yung presidente po ng Canada at Amerika. Sila naman po ay nakalipas na ano ho, yung mga medyo bata-bata pa sila at hindi pa sila nanunungkulan. Sa panahon ngayon, doon pa lang sa sinabi ni Tatay Digong noong 2021, kung ating pong matatandaan, sinabi niya na may kandidato tayong nagko-cocaine. So that was 2021 prior to the 2022 presidential election which is napanalunan nga ni Marcos. Tuloy natin. si dating Presidente Duterte talagang sinabing siya ay bangag or high on drugs. Ang sagot niya sabi niya baka resulta lamang yan ng fentanyl. Yun ay subtle na actually binibira mo si Presidente Duterte.
the same time, you're evading the question. At binalikan nga siya ni Presidente Duterte. Sabi niya, ako nagtitake talaga ako, hindi ko tinago yan. Pero yan prescribed ng doktor. Ikaw ba? Yung tinitake mo, prescribe. O hindi, nabalikan tuloy siya. Yun And nga then the yun. second time, na tinanong siya, ano bang sagot niya nun? Ang sabi niya, hindi niya, hindi niya binigyang pansin. Ang sabi niya noon ang naalala ko, yung nagtawa siya tinawanan niya lang. O madalit sabi, ang tao kasi, hinihintay talaga yung, ano ba talaga? Hindi pa pwedeng tatahimik ka lang or babanatan mo lang yung munang nag-akusa sa'yo at pagkatapos you're just laugh it off. Ang tao kasi, lalong, kung baga, you're fanning the fires of incredulity. Ibig sabihin, lalo kami, ano ba yan? Ano ba talaga? So finally, nung Biyernes, nagbigay siya ng kasagutan. Ang kasagutan niya, effectively, is denying that he is a drug user because he said, you're a liar. Kasi his premise is, inaakusahan mo ako na drug addict o bangag o high on drugs. You're lying. You're a professional liar. So ibig sabihin, meron na ho siyang denial. Indirect denial. Hindi lang indirect. Effectively, you're denying kasi yun ang premise mo na inaakusahan ka. So hindi. So eto na tayo. Medyo may problema ho tayo dyan. Sapagkat, by doing that, inaatake mo ngayon yung credibility nito. Sabi ko nga ho sa aking column, yung issue, ang pinakamahalagang issue nagtitake ka ba o hindi? Kahit na kanino nang galing yan, ni-raise yung issue niya at presidente ka ng bansa. At talagang makakasira pag hindi mo sinagot. Simply denying, tatanggihan mo lang, hindi po mariresolve yung issue yan. Sapagkat ang tao, tumatanggi ka nga. Ang susunod na tanong ng tao, prubahan mo. Pakita mo sa amin na talagang hindi ka nagtitake kasi sinasabi mo na hindi ka nagtitake. Attorney Sal, before we move on to the last paragraph of your column, going back Talagang corner na corner dito si BBM, mga kababayan, Dahil nang itanggi niya, may kasunod palang tanong dito. Kailangan niyang ng proof. Paano mag-proof, di ba? Which is dapat hair follicle drug test. Tama, mga kababayan? Kasi nga, kung katulad lang din nung dati, 2 minutes lang yan. 2 minutes lang yan dyan sa, sa St. Luke's, di ba, mga kababayan? So siguro, na pwedeng mabilis, Kaya lang, for the sake of arguments at sa pagdudunan ng taong bayan, once and for all, hindi lang po ganyan ang dapat mong gawin. Dahil isa ka pong public servant at public trust dapat ang makukuha namin sa iyo. Dahil tax ng taong bayan naman ang ipinangsasahod sa inyo. back to what you mentioned kanina sa isang ginagawa po na measure by lawyers is by questioning the character. Meron po bang fine line ang pag-question ng character ng isang tao and by attacking the character ng isang tao pagdating po sa court procedures? Is there a difference? Kailangan kasi, kung inatake mo yan, yung sinasabi mong mga maling ginawa niya, totoo. Puntahan natin yung sabi niya, you're a professional liar because you're facing a false testimony case in court. Naku, kaya sinabi kong ill-advised. Hindi kasi siya abogado . Dahil kahit na meron kang pending case, calling somebody with a pending case of false testimony in court is misplaced. In fact, it pursues the constitutional presumption of innocence. Kasi hindi pa ho alam kung talagang ikaw ay nagkasala sa pagsisinungaling sa hukuman. Dinidinig pa lang po yun. At sa ngayon, inimbestigahan po natin yung kasong yan, hindi pa umuusad. Hindi pa nagsisimula. Wala pa. Magta-trial pa lang .
Tapos sabi ng dating anang Presidente Marcos, marami kang kaso. Maraming naimbuelto ka. So, inimbestigahan natin, lumalabas, yung pending cases nitong si Morales, arising from conflict doon sa kanilang village. Nagkadimandahan sila, mga private. At hindi pa rin umuusad ang kaso. Kung baga, wala tayong basis na sabihin na nagsisinungaling ito bilang isang tao. Kasi yung dalawang kasong binabanggit, nandiyan pa lang, uumpisahan pa lang. At yung iba naman na kaso niya, na-absuelto ho siya. Naku. At ang nagdemanda pa sa kanya ay PIDEA. O ay paano yung mahihirapan ho tayo doon sa ganung mga payag. Kaya sabi ko, the President must have been misinformed or ill-advised. Yun mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw, ano ho? Talaga naman. Ngayon lang po natin napakinggan, ito pong mga buod ng katotohanan, ano ho? Ito pa lang si Jonathan Morales ay may dalawang kaso na ito ay dinidinig pa lang ayon nga dito kay Attorney Panilo. At hindi pa po ito dahilan para maging professional liar ito nga pong si Jonathan Morales. At sa kabilang banda naman mga kababayan, ang may kinaso sa kanya, ito pong mismong PIDEA, abay na-absuelto pala rito si Jonathan Morales. Kita nyo? Na-shock kayo dito. Ano ho? Kaya naman pala, kung pagtulong-tulungan ninyo si Jonathan Morales, abay ganun-ganun na lang. Ano ho? Mayroon pang dating ex-PIDEA chief at mga senador nga, di ba? Si Senator Bato, neutral nga di ba? Kung tutusin, sino lang bang nagiging kakampi dito ni Jonathan Morales? Siyempre, tayo lang pong mga taong bayan, mga kababayan. Yan lang po ang lumalabas na matibay pong kakampi ni Jonathan Morales. At yung mga vloggers na hindi po mga bangag ng pulburon. Sapagkat ang mga bangag ng mga pulburon, mga kababayan, abay doon sila naniwala sa sinasabing liar daw po, professional liar itong si Jonathan Morales. Samantalang kung abogado ang pag-uusapan, in terms of law or batas, abay, hindi pa po yan po pwede ninyong ipagpalagay na totoong sinungaling or sinungaling nga itong si Jonathan Morales. Sapagkat mismo sa korte ang nagsasabi, hanggat hindi pa yan napapatunayan, ay mananatili pa pong inosente. So, maliwanag sa sikat ng araw dito mga kababayan, na talagang ito pong si Jonathan Morales ay matibay at may paninindigan alang-alang sa katotohanan, una, para sa bayan at mula sa taong bayan. Kung kaya't saan ang kanyang support manggagaling? Siyempre, manggagaling din po sa taong bayan. Alright, mga kababayan? So yan po ang ating nagawang reaction video patungkol nga po rito sa ginawang pasabog video ni Attorney Sal Panilo at ang pagluha at napaiyak na dito si Jonathan Morales sa natanggap niyang support, solid support ng taong bayan. Kalakip na po tayo ng mga vloggers diyan. Mga kababayan? So tayo rito ay patuloy pa rin pong susupport at maninindigan po tayo para sa katotohanan at para sa bayan. This is BMR Channel. Pansamantala, magpapaalam sa lahat po kung ano ang inyong comment. Paki-comment nyo po dyan sa baba ng comment section at pag-uusapan po natin. Maraming salamat pong muli. Ingat pong lahat. Pilipinas, as always.